Ano ang pwedeng ikaso sa mistress na ayaw bumitaw kahit na alam ng pamilyado ang isang tao? Una sa lahat, pag sinabi nating mistress, yan po ay yung babae o kabet ng isang lalaki na kasal na, no? May misis na siya pero nangangalunya pa rin siya. Yan. So, pwede po kayong mamili between civil case or criminal case. Maraming pagkakaiba ang civil case and criminal case, pero yung highlight niyan kasi is yung hinihinging ebidensya. Magkaiba po ang ebidensya na hinihingi sa civil case at criminal case. Mas mabigat po yung ebidensya na hinihingi sa criminal case. Ganun yan. And also, dun sa mga makukuha nyo after na manalo kayo sa civil case, yun yung damages o danyos. Sa criminal case po, bukod sa damages, kung nakahingi kayo ng damages at ginrantyan ng korte, meron pang kaakibat na pagkakakulong. Yun ang pinakamabigat, no? May imprisonment kapag criminal case. So, nasa sayo kung ano ang gusto mong isang pangkaso. So, ito na. Pag civil case, pwede mong sampahan yan ng alienation of affection dahil nga sa pangingialam o panggugulo niya sa inyong buhay mag-asawa. Ayan. So, danyos ang makukuha mo dyan kung manalo ka, alienation of affection. Kapag naman criminal case, pwede mong sampahan ng kasong concubinage. Pero hindi lang si mistress. Kasali po ang mister mo kasi it takes two to tango. So, dapat dalawa sila. Si mister at si mistress. Okay? Pangalawang criminal case, pwede mong sampahan ng yung sa violation ng VAUSI law, ayan. Yung Violence Against Women and Their Children Act, ayan. Kasi itinuturing po na psychological violence ang marital infidelity, no? Yung may asawa ka na tapos nambababae ka pa. Psychological violence yan. Again, hindi pwedeng si mistress lang ang sasampahan mo ng VAUSI law. Kailangan po pati yung mister mo. Ganon siya. Kasi sabwatan sila di ba? So, dalawa silang nanloloko. So, magkasabwat sila. And yun. So, pwede silang managot pareho. Hindi pwedeng si mistress lang. Again, it takes two to tango. So, I hope na naliwanagan po kayo.